So eto na nga po mga kaibigan, JJ Redick maraming pinahiya ng mga fans matapos manalo ang Los Angeles Lakers kontra nga sa kapunan ng Boston Celtics. LeBron James at Anthony Davis itinuturing pala ni JJ Redick na Twin Tower. Bago natin pag-usapan, huwag kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, nakita naman natin, no, hindi na siguro tsamba yung naging pagkapanalo ng Lakers kontra sa kapunan ng Celtics. Yung final score po nila 117-96. So far kung titignan nyo mga kaibigan ko, no, ganun pa rin, no, wala pong nagbago sa starting 5 lineup ng Lakers, which is available pa rin. Etong si Austin Reeves, si Max Christie, Rui Hachimura, LeBron James at si Anthony Davis. Sila pa rin yung starting 5 ng Lakers doong last game nila mga kaibigan sa Wizard. At dito naman sa Boston Celtics, eto pa rin ang ginamit. So marami nagsasabi na tsamba pa rin daw po yung pagkapanalo ng Lakers dahil mahina daw ang Boston Celtics. Marami kasi nagsasabi kapag nananalo ang Lakers, mahina daw po ang kanilang kalaban. So nakita naman natin, may nilinaw din po mga kaibigan. Etong si JJ Redick patungkol sa kanyang starting 5 lineup. Tinuturing niya rin po kasi, no, si Anthony Davis at LeBron James bilang isang twin tower kasi nga naman matatangka din naman daw sila at kayang-kayang pumalag mga kaibigan. Kasi nga po marami nagre-request na dapat daw gamitin, no, yung mga legit na sentro mga kaibigan, hindi yung naglalaro lamang na sentro at power forward, no, tulad daw ni Anthony Davis. Kung titignan natin, so far ang haba pa rin ng minuto ni LeBron James, merong 31 minutes, Rui Hachimura 28 minutes of playing time, Anthony Davis 31, Austin Reeves may 33 minutes of playing time, Max Christie 29 minutes of playing time. Si Jackson Hayes, 14 minutes lamang naglaro mga kaibigan, pero si Christian Coloco saglit lang ipinasok mga kaibigan. 4 minutes lang naglaro at si Bronny James 4 minutes pa rin. So nakita natin, the more na binibigyan ni JJ Redick ng mahabang playing time, yung isang player ng Lakers, madalas nasa starting 5 lineup po yun. So nakita naman natin, ano yung naging factor kaya nanalo ang Lakers mga kaibigan. Nakita natin, nung first half ng game mga kaibigan, medyo okay yung depensa ng Lakers mga kaibigan, no? Nasa momentum ho sila at pagdating ng second half ng game, third and fourth quarter ng game, nagtuloy-tuloy yun. Tulad ng aking sinasabi mga kaibigan, yung ibang mga player ng Lakers na hindi po nakakapaglaro mga kaibigan, no? Tulad na lamang ni Jackson Hayes, pinapalitan niya lamang si Anthony Davis kapag ka napapagod or nai-injured. Ito namang si JJ Redick, alam naman natin, favorite niya talaga yung starting 5 lineup niya at hindi niya po yan binabago. Akit hindi niya binabago mga kaibigan? Ninindigan kasi si JJ Redick mga kaibigan na itong starting 5 lineup niya ang kaya magpakampyon dito nga po sa Los Angeles Lakers. Pero nakakuha tayo ng update na kung saan, no, mapalitan lamang niya yung starting 5 lineup pag merong mas magagaling na player nga po na na-trade or nakapasok nga po sa Los Angeles Lakers. At tinutukoy ko si Dwight Howard na talagang fit na fit, may chemistry kay Anthony Davis at dito nga po kay LeBron James, kapalitan mga kaibigan. Pero ang mahalaga ngayon, no, nanalo ang Lakers sa medyo malakas na koponan ng Boston Celtics. Dahil kung titignan nyo mga kaibigan, kung natalo na naman ng Lakers dito sa laban ngayon, masasabi natin na talagang palitan na. Hindi lang starting 5 ang palitan, pati ang head coach palitan ng mga kaibigan. Pero pinapatunayan ng JJ Redick na maraming mga bashers ng Lakers na nagkakamali sa kanyang sistema. Lagi daw ho kasi sinasabi na palitan na at napakapangit ng sistema. Si Darvin Ham at si JJ Redick, halos parehas lang po sila ng sistema. Alam natin yan mga kaibigan. Pero maghintay tayo, posible rin naman kasi napalitan din ni JJ Redick kapag nag-semis or kung sakaling makapasok sa finals ng Lakers. Marami pang pagbabago. Yung mga na-injured na player nga po ng Lakers, magagamit yan. Mga bench player magagamit yan mga kaibigan. So far, bigyan pa natin ng pagkakataon mga kaibigan dahil okay naman so far yung nagiging game ng Lakers. Sunod-sunod naman yung kanilang pagkapanalo. For now, yan muna ang update natin. And please huwag niyong kakalimutan, mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.